Alam niyo, ma'am, sa totoo lang, yung mga ganong mga paandar, titingnan ko na lang si Presidente, masyado akong natatapangan sa Presidente natin. Nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit parang hindi ka nagsasalita? Usually, madaldal ka. Sabi ko, iba na kasi ngayon. Sir, recently nagkaroon ng joint naval or maritime activities between Philippines, Australia, US, and Japan. Japan. And then nasundan ng trilateral meeting o yung summit between US, Philippines, and Japan. Do you think makakakupa yun ng tensyon sa West Philippine Sea o pwede itong magpatindi ka ng tensyon dahil baka mag-provoke at yan? Alam niyo, ma'am, sa totoo lang, yung mga ganong mga paandar, titingnan ko na lang si Presidente at kung ano ang desisyon ni Presidente, susuportahan ko na lang. Sapagkat siguro, siya ang Presidente, siya ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin. Magkaiba man kami ng pananaw, hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo kung ano yung sa tingin niya na tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit parang hindi ka nagsasalita? Usually, madaldal ka. Sabi ko, iba na kasi ngayon. Kasi ngayon, nasa gobyerno na tayo. Labag man ako. Labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Kasi sa akin, nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Pero dahil nandyan na, sige, nasa likod ako ng Pangulo. Pero sir, how would you assess the foreign policy of the President given na 2 years ago? Or 2 years ago? Masyado, sa akin, masyado akong natatapangan sa Presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Magkaiba kami ng pero hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa Presidente. Siguro hindi ito ang oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Hindi ito po pwede na mga ganitong aksyon, wala tayong ipinaliliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung mga pwedeng mangyari at kung ano yung mga pwedeng ipaghanda natin. Kasi, kumbaga, yung alert level natin pataas ng pataas. So, dapat yung ating mga kababayan well-informed sa lahat ng ginagawa natin. Specific yung tingin niya masyadong matapang yung Arso at saka taas yung President.
Kasi nakarating na tayo sa sinabi ni Pangulong Biden na an attack, pag nagkaroon daw tayo ng casualty, sabi niya, AFP o kahit anong automatic ang MDT ay so ano pa ba ang doon? Wala nang sigurong pinaka matinding statement galing sa Amerika. Kasi ibig sabihin nito, nasa waiting game ba tayo? Waiting game. Pag may nangyari, halimbawa, dyan sa basaan ng tubig dyan na hindi tayo gumaganti, may madisgrasya dyan na Filipino citizen o Filipino serviceman. So, ibig sabihin, enacted na ang MDT. So, mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan. Ibig sabihin, gera na. Aba, handa ba tayo doon? Kayo ang tanungin ko, handa ba kayo? Na tayo umabot sa state of war? Aba, mag-isip-isip tayo, mga kababayan. Ha? Kasi, palagay ko, ang una dapat nating iniisip, pagkain. Pagka pumasok tayo dyan sa gulo na yan, meron ba tayong sapat na pagkain? Karamihan dito sa atin ngayon, imported ang pagkain. Alam naman natin na kapag nagkaroon ng ganyan na hindi pagkakaintindihan, ang una dyan mangyayari sa atin, food blockade. O, paano? Naisip ba natin yun? Saan tayo kukuha ang pagkain? Baka tayo-tayo lang dito, magkagulo na tayo. Tayo-tayo lang, ha? Hindi natin kailangan ng invasion, ng invading forces. Tayo-tayo lang. Pagdating sa pagkain, mag-away-away na tayo. Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Pero sabi ko nga, nandyan na yan. Suportahan na lang natin ang Pangulo natin kung ano mga desisyon niya. Hindi ito ang oras para magtalo-talo tayo. Sir, as a civil senator, we also ask the President or Malacanang or even the ex to speak to the senators regarding the situation po sa WCS. Alam niyo po, gusto ko naman pong saluduhan ang ating armed forces at ang ating national security group, dahil lagi naman po silang nagbe-briefing sa amin. At ang nakakatuwa naman po, dahil pati po yung ating mga senador, talagang masusing pinakikinggan yung mga briefing sa amin. Pero sana lang sa next time na magkaroon ng briefing, kailangan meron din briefing ang economic team at ang diplomatic team. Hindi puro military. Kasi sa usapin na ito, mga mahal kong kababayan, kahit anong sabihin natin, hindi po natin, sa kabayanihan, kilala na tayo doon. Wala na tayong pwedeng, siguro, pagiging martir at heroism lang, wala nang tatalo sa Pilipino. Pero, kailangan ba? Kailangan ba yan ngayon? Ngayon na? Kailangan natin gawin yan? Pwede naman tayong mag-usap. Sana, yun lang. Sana magkaroon ng briefing ang ating DFA. Kung ano yung after niyan. Kasi after nung ginawa nilang Navy Patrol, after ng trilateral meeting, nagsalita yung China. Ang sabi ng China, hindi sila nagigimbal sa meeting na yan at sa patrol na yan. So, hindi tayo na escalation ang nangyayari. Hindi na di-diffuse yung situation. Nagkaroon ng pagkakamali sa strategy natin kasi may iwasan sanang lumaki pa yung issue. Hindi naman po. Wala po akong sinasabing gano'n na nagkamali ng strategy kasi yung strategy ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagawa niya na yon. Di ba? Nagawa niya na yan. Yung
status ko, ganyan. No? So, siyempre, iba din naman ang gagawin, expected naman na ibang pangulo, iba ang strategy niya. Ito ang strategy niya, medyo, yung strategy lang, very bold lang yung strategy ng pangulo na to. Pero hinahangaan ko to, hinahangaan ko tong strategy na to, napakatapang ng strategy na to. Pero sana lang handa ang buong bayan sa strategy na to. Sana naiintindihan ng buong bayan kung saan tayo patungo. Hindi po pwede na hindi informed ang taong bayan kung saan pwede mapunta ito. Hindi po pwede. Yun lang po yung akin. Kung nung panahon, Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naging status ko yan, naging kalmado, ngayon, hindi po tayo kalmado. Kailangan natin informed ang mga tao. Ano ang gagawin natin susunod? Hindi pwedeng spectator lang ang tao dito. Hindi po pwede. Kailangan natin maging handa kung anuman ang pupuntahan po nito. Tension po dyan sa yung tension nga, no? Kasi patuloy na lumalala. Si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez is urging the Armed Forces of the Philippines to withdraw the support to President Marcos. Kasi parang sinasabi niya nung rally nitong weekend na parang, yun nga, nakikita niya yung foreign policy is patungo nga doon sa pag-rise ng tension and baka nga mauwi sa gera. Your comment on that, because you're saying kanina, sir, na this is the time that we have to be united and support the President with his decision. But on the other side, there are other lawmakers na urging the AFP to withdraw the support from the President. Inaasahan naman natin na sasabihin ni Congressman Alvarez, ang kaibigan din natin, yung matakapang din yun pero siyempre, kanya-kanyang point of view yun. Pero hindi ganun wala na mangyayari sa bayan natin kung ganito tayo na tuwing merong gusto natin palitan yung presidente, tapos na tayo doon. Dapat hindi na tayo nakakarating sa mga ganong ganap. Kasi hindi yung makakatulong sa ekonomiya, hindi yung makakatulong sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa harapan ng kung sino man ang gusto nating awayin. Na tayo mismo dito sa Pilipinas, hindi tayo sumusuporta sa leader natin. Hindi maganda yun. Ako, para sa akin, kung ano man ang opinion, political yon. Political yung opinion ni Congressman Alvarez. Opinion niya yon. Sa palagay niya, yun ang maganda. Pero sa akin, ang opinion ko, wag sana tayong dumating doon. Tapos na tayo. 2024 na po. Wala na po tayo sa 1986 o ano pa. Mag-move on naman po tayo. Mag-move on. Move on. Sir, nang-encourage kayo na sana maraming pumasok sa military reservice. Recently, nag-oath-taking si Senate President Zubiri bilang Army Reservist. At sabi niya, nanghihikayat na rin siya sa marami na mag-enlist kasi nga, because of the situation and at the same time, para prepare tayo in case may mga calamities. Ano po ako, sa katunayan, napag-usapan na po namin yan ni SP. At sabi ko nga sa kanya, pag nakagraduate tong magiging reservist natin, meron ka ng sundalo dito sa Senate. Opo, meron ka ng private army dito. Di po, kasi bilang tayo po ang pangatlong sangay ng gobyerno, kailangan lamang po talaga na yung pagsiservisyo natin sa gobyerno, kasama dyan ng pagiging reservist. Kailangan automatic na tayo ay magbigay ng serbisyo sa bayan. Hindi naman po pwede pagdating sa kalamidad o kahit anong maganap sa bayan natin, iiwan na lang natin ng gobyerno. Hindi po pwede. Kailangan anuman ang mangyari, kalamidad o gera man yan, kailangan ang gobyerno tumatakbo. Para ang bayan natin, ang mga taong bayan natin, ang ating mamamayan, huwag silang mawalan ng fighting spirit. Ano man yan, kalamidad man o ano man gulo. At naniniwala po ako na dadami pa dito sa Senate
ang mag-reservist. Kasama daw ang press corps. Oo, may balita ako, may mga press corps daw na kasama sa reservist. Kaya excited ako eh. Oo, binalita sa akin nga. Binalita sa akin. Sabi, meron daw bang susunod na class para sa press? Marlon yan. So aside from Senate President Zubiri, sino na po yung iba pang mga senador nag-express ng intention? Malalaman po natin yan pag pagbalik ng session. Ang alam ko po kasi sa ngayon, ang mga reservists si Senator Bongo, si Senator Tolentino. Pinakamataas sa amin, alam ko, si Senator Tolentino, Brigadier General yun. Sino pa ba? Oh, Ma'am Loren, Lieutenant Colonel. Oh, si Sen Joel. Sana yung iba din, ang hinihingi ko, ma'am, sana yung mga patuloy na developing issues sa Pilipinas ngayon. Sana ma-encourage yung mga kapatid kong senador na ipasa na yung mandatory ROTC. Sana maintindihan. Alam ko naman naiintindihan nila eh. Alam ko naman nakukuha nila yung point namin. Pero hindi ito yung panahon na para pagdebatihan ito. Hindi ito yon. Pwede naman natin yan i-amend eh. Kung sa palagay nila dumating yung panahon na hindi na natin kailangan, di-amendahan natin. Pero ngayon, nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan po natin to gawin. Priority, once na mag-resume yung session, disable mandatory ROTC. Napakagandang balita po nun. At sana po pagka dumating ang punto, meron na akong class ng press corps. Na para, hindi ba, alam nyo, magandang experience yun para pagka-graduate nyo ng basic military training, sasakay tayo ng Philippine Navy o anumang barko, pupunta tayo ng West, pababasa tayo. Di ba? Para ramdam natin ng patriotism natin. Kaya ba namin, sir? Kaya natin yun. Kayang-kaya po nyo. Kung merong pinakamatatapang dito sa Senado, yung press corps eh. Oo. Yan ang leader namin, sir. Walang inuurungan eh.